Lord God Almighty, He is Jehovah, He that heals. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. He is Jehovah, Lord God Almighty, He is Jehovah, He that heals. He is Jehovah. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God! Mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa ating dakilang Yahweh Shaddai. After 40 years ba? Tayo na rin kasama-sama. At gusto ko sana may pakilala sa inyo ibang mga kasama natin na dati nasa gospel choir, but still, in their hearts, nasa puso pa rin ang pag-iing mga awit. Tawagin ang Sister Dulce Amon Buksit na Santa. Sunod, ang ating nag-iisang pinaka, Brother Bob Reyes. Si Chris Arojado. Hindi mawawala ang ating mga batid, Sister Gladys and Belly Tinglas. And of course, Sister Joy Tinglas Lagman. Siyempre kasama pa rin natin ang ating kapatid, Sister Bernadette Buwan. Si Bernadette. Brother June Lasarte. Brother Roy Divina Gracia. Chris Arojado pa. Brother Ronald Morales. Ay, sinabi ko na si Ronald. Brother Kit Avendaño. Brother Del Vilarte. At siyempre hindi mawala ang ating kapatid, Brother Dennis Herminio Reyes. And the rest ay members pa rin po, si Joan Aguilar. Ayan, sa sobrang... Alam niyo kapatid, masaya pag kami nagkakasama-sama. Dahil, ha? Wala si Gina. Edwin Pelonia, sorry. Si Gina. Pero minsan lang tayo magkasama-sama kapatid. At hindi pa rin tayo nawawala sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya mga kapatid, kahit nagkakahiwa-hiwalay, hindi napuputol ang pagmamahal ng Diyos. Kaya ang awitin ito, sama-sama nating awitin. Ikaw, ako, mahal niya tayo. Asaan kamay? Dit-dit. Wari ko'y gulong-gulong. Ang lahat ng tao, di ganitong-litong. Lahat naglalaro sa sariling tulong. Kung ano ang kalupasan sa lahat ng kabuluhan. May isang nagmamahal. Malinaw. 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 Sa aking Kaya tayo'y narito upang
ngiti mo ay natatanaw. Tunay na nalalaman mo na ikaw ako. Ay mahal na. Ikaw ako, ikaw kaya't tayo'y narito upang malaman mo. Sa pagkabot mo ng kamay, hindi mo ay natatanaw. Tunay na nalalaman mo na ikaw ako ay mahal na. Pagkabot mo ng kamay, hindi mo ay natatanaw. Tunay na nalalaman mo na ikaw ako ay mahal na. Pagkabot mo ng kamay, hindi mo ay natatanaw. Tunay na nalalaman mo na ikaw ako ay mahal na. Hallelujah. Glory to God. Malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Ang uli naming awiting, bagaman hindi pa tayo tapos, ang awiting ito ay para sa aming minamahal na punong lingkod. Brother Mike, sir, this is our covenant for you. This is for you and for the family of El Shaddai. We walk with you as we journey to this land, searching for its meaning as this moment passes by. Let the hands of time be like footprints
40th year anniversary, family of El Shaddai. God bless you all. Patay mo. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, ibigay ang the best na palakpak sa ating Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! 40 years! Brother Rex, no? Oo. Hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. At yung pala yun nga, 1980s to 1990. Kasi nag-start ang El Shaddai 1984. Yes. Yan, ikaw noon, kasama, no? At yan talaga yung experience ko mga panahon yun na talagang sa history ng ministry, yung matitinding mga himala. Yes. At talaga naman, naranasan natin talaga yung pagkilos ng kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating lahat. Yes, kaya po, ating palakpakan muli ang ating mga kapatid, ang 1980s at saka 1990 Yes. Gospel Choir. At ito ngayon ang bunga, Brother Yes, Rex. oo. Isipin mo. Tayong lahat ang bunga ng biyayang ito ng ating Panginoon. Amen! Amen! Hallelujah! Oh, Yan! hallelujah! At tayo po ngayon ay dadako na sa napakahalaga. Ito po yung tinatawag nating baptism in the Holy Spirit. Yan, ibibigay na po natin ang ating minamahal na speaker ngayong gabing ito o ngayong umagang ito. The sixth talk, Baptism in the Holy Spirit by Reverend Father Bong Guerrero! Maraming magandang gabi po sa inyong lahat. At magandang tanghali, magandang umaga saan man kayong lugar dito sa mundo na nakikiisa sa pagdiriwang ng 40th anniversary ng Yahweh El Shaddai. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Marami nang bumati kay Brother Mike. Happy anniversary, happy birthday. Ngayon po mas gusto ko magbigay pugay tayo sa kanya sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya ng isa sa mga paborito niyang awitin at sayawin na nagbigay sa ating lahat ng matinding kagalakan kapag nakikita natin kanyang inaawit at sinasayaw ang awitin ito. Kaya pare-pareho po kaming mga 1990s dito, no? Kaya makikita naman yun sa mga itsura namin, di ba? Talagang ganyan eh. Kaya wala naman tayo magagawa. Medyo may mga edad na po kami. 1990s pa eh. So, pero okay lang yun. Sa batang Yahweh El Shaddai, wala namang maituturing na hindi maganda. Lahat tayo ay magaganda! Yan ang laging sinasabi ni Brother Mike, di po ba? Tayo'y magaganda. Yung ibang mga tao parang pinasusuklaman ng katangitan. E sa palagay ko nga, yung kagandahan, yan ang totoong sumpa. Pero ang kapangitan, yan ang biyaya. Bakit? Hindi nyo ba napapansin? Yung magaganda ngayon, bukas, pangit na yan. Pero yung pangit ngayon, bukas, pangit pa din. Diba? Walang kakupas-kupas. Ang kagandahan, linilipasan ng panahon. Ang kapangitan, pinagtitibay ng panahon. Kasi yung mga magaganda, pag pumapangit na, nalulungkot. Bakit ganito ng itsura ko? O yung pangit. Wow, walang kakupas-kupas. Kaya nga kami nagpapasalamat kahit paano kami umabot sa edad na ganito nang masigla pa. No, amen? Kasi nalulungkot ako kanina nung pinapanood ko yung palabas, no? Si Jojo pala nung wala na din. Brother Jojo yung nagtutugtog dati noong 1990s eh. Nakakalungkot din, no? Kaya para sa inyong lahat, welcome to your final destination. Alam na natin ang mangyayari. Tatanda din kayo. Kami nagpapasalamat na iba. Ayaw tumanda. Sabi ng babae, Dok, magkano magpa-facelift para magmukha akong bata? 250,000 lahat ngayon. Mahal pala. Wala bang mura basta magmukha lang akong bata? Eto chupon, 30. Subo mo.
Mukha ka naman may tama yan. Kaya nga paborito ng aming Brother Mike bilang pagpupugay at pagpapasalamat sa kanya sa loob ng 40 taon ating awitin ang magandang umaga sa inyong lahat! Tayo! Happy anniversary! Bewang ko! Sabi na kayo. Parang necrological service eh. O, simulan na natin. Tanungin ang katabi. Bakit ka nandito? 1, 2, 3. O, ano sabi? Wala kang pakialam. Alam nyo, napanood ko kanina yung parada na galing sa iba't ibang bansa, sa iba-ibang probinsya ng ating bansang Pilipinas. Hangang-hanga ako eh. Sabi, bakit kaya kayo patuloy na dumadalo sa mga gawain ng mga anak ni Yahweh El Shaddai? Sabi ng iba, paano sa totoo na pilitan lang ako? Hindi naman malayo sa katotohanan yan. May mga tao talaga na pipilitan lang. Sabi ng isang hari sa kanyang kaharian, bukas, lahat ng mga lalaki magpunta sa harap ng palasyo ng paligsahan ako. Ang magwawagi sa paligsahan ay maaaring sabihin na kanyang gusto. Kung gusto niya kalahati ng kayamanan ng kaharian o gusto niya mapangasawa ang maganda kong anak na dalaga. Kinabukasan lahat ng lalaki sa harap ng palasyo. Ano pong paligsahan, mahal na hari? Ang paligsahan ay ito, kung sino sa inyo makakatawid sa ilog na yan na punong-puno ng mga buhayang gutom na gutom, siyang magwawagi. At maaaring sabihin na kanyang gusto. Kung gusto niya kalahati ng kayamanan ng kaharian o gusto niya mapangasawa, maganda kong anak na dalaga. Walang makaibig sa mga lalaki ng makita yung mga buhaya at lalaki. Sa sobrang gutom nagkakabatan, pero biglang may isang lalaki sa ilog.
Lumangoy, sinakpan ng mga buhay at tinatamaan pero hindi napupuruhan. Nakatawid yung lalaki, sugatan pero buhay. Kung ito yung hari, napakatapang mo. Ikaw ang nagwagi. Sabihin mo ngayon ang gusto mo. Gusto mo bang kalahati ng kayamanan ng kaharian o gusto mong mapangasawa, maganda kong anak na dalaga? Isa lang po ang gusto ko, mahal na hari. Sabihin mo gusto mo. Gusto ko pong malaman kung sinong nagtulak sa akin. Kayo kaya itulak ko sa buhaya. Hindi nyo yung patumbagin yan. May mga tao naman sabihin na pipilitan lang. No, pero sa katotohanan, ba't kayo naririto? Ako nasasagot. Dahil minsan, sa inyong buhay, na kayo ay tinatnan ng matinding pangangailangan para sa sarili o pamilya. Wala kayong matakbuhan at nakitaan ninyo ng liwanag ang pagdalo at pagsali at pananalig sa gawain ng mga anak ni Yahweh El Shaddai. Alam niyo yung mga nagparadang galing sa ibang bansa, minsan sa kanilang buhay, sa loob ng 40 taong yan, isa sila sa mga tao na pag sinabi ni Brother Mike, itaas ang passport, sila ay nagtaas. At ngayon, sila'y dumadalo dahil sa himala na kanilang tinanggap sa pamamagitan ng ating minamahal na punong lingkod na si Brother Mike Velarde. Pag narinig ang pangalan niya, dapat palakpak na may kasamang sigaw. Para makita niya ang inyong pasasalamat na totoo. Kanina marami nagpapasalamat sa kanya, sa kanyang buhay na binago ang iba pang maraming buhay. At yan ay ang buhay mo. Sabi mo yan sa katabi mo, ikaw yun. Yan si Brother Mike, para sa akin malaking inspirasyon. Kaya pag marinig yung pangalan niya, malakpak na may kasamang sigaw. Brother Mike Velarde! Tayong lahat ay muling tinipo ng Panginoon para sinabi ni Brother Ray Bravo kanina na mayroong kapangyarihang ibibigay ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapabautismo sa Espiritu Santo. Father, anong kaibahan niya sa binyag? Sa binyag, tumatanggap tayo ng Espiritu Santo. Tayo ay lumalaya, nalilinis sa kasalanang mana, original sin. Yun yung sakramento ng binyag. Okay? Kaya, ang dami naman kasi mamanahin, ba't kasalanan pa yung namana natin? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magpapamana ng kasalanan. 1, 2, 3. Ano sabi? Kapal ng mukha mo. Ito nga din. No, para sa atin, sa binyag, sa sakramento, tayo nagiging mga anak ni Yahweh El Shaddai. Sa binyag, tayo ay nagiging kasapi ng simbahang Katolika. At pang-apat, sa binyag, sakramento, tayo ay maaari ng tumanggap ng ibang sakramento. Palakpakan ng sakramento ng binyag. Ano naman, Padre, yung pagbabautismo sa Espiritu Santo? Kung sa binyag, tinanggap na natin ang Espiritu Santo, kapag tayo nabautismuhan sa Espiritu Santo, ang kapangyarihan na ating tinanggap sa binyag ay ating napapalaya, napapasabog natin upang ito ay maka-apekto sa ibang tao. Ito yung tinatawag na, you are blessed so that you can be a blessing for others. Kau ay pinagpala para maging pagpapala sa iba. At ano naman, Father, yung mga regalong tinanggap namin? Actually, 7 yan, di ba? The gifts of the Holy Spirit. Una, knowledge Wisdom. and understanding. Pakiulit nyo nga. Knowledge and understanding is to know. Para malaman, sa 40 taon nating pagdalo sa gawain ito, maraming naituro sa ating si Brother Mike. Tayo ay naturuan at nanampalataya na si Jesus ay Panginoon. Amen? Na si Jesus ay nabuhay na maguli. Amen? Yan ang naituro sa atin ni Brother Mike. Pero hindi laging napapalaya ang kapangyarihan na ating tinanggap. Sa totoo, simple lang eh. Ang Espiritu ay kapangyarihan. Kaya,
sabihin sa katabi, may powers ka. Hindi supernatural power. Heavenly power. No, isang una nga dyan, ang kaalaman at pangunawa. Knowledge and understanding. Iba naman po kasi yung maraming alam, di ba? Sabi nung isang ng boss sa ini-interview niyang aplikante sa trabaho. Alam mo yung posisyon na gusto mong pasukan, ang kailangan namin dyan yung maraming alam. Marami ka bang alam? Marami naman po, sir. Anong alam mo? Alam ko po kung saan kayo nakatira. Alam ko din kung saan nag-aaral mga anak nyo. Alam ko nga kung sino totoo yung asawa eh. Saka kung saan kayo naglalagay gabi-gabi. Tama na, iho. Dami mo palang alam. Tanggap ka na. Ganyan ang iba yung marami kang alam. Pare, foreigner, sa baryo na Agustino, nabalitaan niya merong bayanihan confession doon sa baryo. Nagpaalam sa superior, Father, I would like to hear confession in the barrio. Father, the people there is only speak Tagalog. Do you think you can manage to hear confession in Tagalog? Well, Father, you know, I've been here for 6 months, and I think I can manage to hear confession in Tagalog. But, just in case I do not understand the word, I will bring this small dictionary. So that if I do not understand the word, I will look up the meaning in the dictionary. Okay, Father, you go and hear confession. Pinayagan! Sa kumpisa lang, lumod yung isa. Pagluhod. Padre, patawarin niyo po ko. Ako po yung nagkasala. Sabi ng foreigner, ano ang kasalanan mo? Ako po ay nagmura. Masama? Masama? Huwag mo nang uulitin, ha? Opo, Father. Pangalawa, ano ang kasalanan mo? Father, ako po ay nagnakaw. Anong ninakaw? Manok. Ilan? Tatlo. Masama, masama. Isauli mo agad, ha? Opo, Father. Pangatlo. Father, patawarin niyo ako ay nagkasala. Anong kasalanan mo? Father, may dalawa po akong pulasisi. Ano? May dalawa po akong pulasisi. Sandali lang, ha? Pulasisi. A small, beautiful bird that looks like a parrot. Anong kasalanan mo? Dahil may dalawa po akong pulasisi. Mabuti, mabuti, ha? Ibigay mo sa akin ang isa. Ang kakulangan ng kaalaman ay kapahamakan. 40 taon na tayo na binabahagi na ng napakagagandang aral ni Brother Mike Velarde. At dapat yan ay nakatanim na sa inyong mga pagkatao. At ito yung sinasabing pagpapalaya sa Espiritu ng Diyos. Knowledge and understanding is to know. Pangatlong regalo, wisdom. Pakiulit. Wisdom is to do. Yung pagsasabuhay ba, alam niyo ba yung katotohanan? Hindi lahat ng sasabihin niyo paniniwalaan ng tao. Pero lahat ng nakikita nila na ginagawa ninyo, paniniwalaan nilang sigurado. People will not always believe what you say, but people will always believe what you do. Eh kasi tao, di ba? Puro salita lang. Walang batayan ng salita. Pag tinanong mo babae, mahal mo ako? Pag sinabi ng babae, ewan, ibig sabihin nun, oo. Pero pag lalaki tinanong mo, mahal mo ako? Pag sinabi ng lalaki, oo, ibig sabihin nun, ewan. Walang batayan ng salita. Kailangan ng pagtotoo. To do. Mahal ko ang aking pamilya, pero lagi niyong kasama sila kumpare. Sinungaling ka, pakiulit ng malakas habang nakatitig sa katabi. Mas malakas. Yan, ipamukha ninyo na ang salita walang batayan. Sasabihin ng mga bata, mahal ko ang mga magulang ko, pero ang lagi mong kasama, mga barkada mo. Sinungaling ka! Pakiulit habang nakatitig sa bata.
Ano sabi? Pareho lang tayo. Kailangan ipakita sa ating buhay. Alam nyo, magandang kwento ni Santo Papa. Nagkaroon ng malubhang karamdaman. Para sa mabuhay, kailangan palitan yung kanyang puso. O sino naman sa inyo magbibigay ng puso nyo? E di kayo naman mamamatay. Pero ganun pa man, in-announce sa St. Peter's Square, ang Santo Papa ay manuba at upang siya'y mabuhay, kailangan mapalitan ng kanyang puso. Alam niyo nang marinig ng mga Katoliko yun, nagsigawan sila. Sabi nila, "Take my heart! Take my heart!" Kunyari, kayo yung mga Katoliko dun, ha? Pag ginanyan ko yung kamay ko, sisigaw kayo, pati kayo, "Take my heart! Take my heart!" O, practice. 1, 2, 3. Tawag yan, audience participation. Kasi nakatunga nga lang kayo dyan, hindi ako. Nang marinig ng Santo Papa ang sigaw nyo, kahit hinang-hina siya, bumangon sa kama at dumungaw sa bintana. Nung makita ng mga Katoliko, Santo Papa nakadungaw, nagsigawan sila. Talasan yung pakiramdam nyo, ano ba yan? 1, 2, 3. Sabi ng Santo Papa, damang-dama ko ang inyong pagmamahal sa akin. Di yata't handa kayo mag-alay ng buhay para sa aking kaligtasan. Pero isang puso lang naman ang kailangan ko. Eh lahat kayo nag-aalay ng inyong puso. Kaya para malaman ko kung kaninong puso ang aking tatanggapin, ilalaglag ko ang balahibong ito. Kung kanino babagsak, siya ang magbibigay ng puso. Nagsigawan ng mga Katoliko. Binitiwan ang balahibo na hanggang bumabagsak sa mga Katoliko. Sumisigaw sila. Palapit ang balahibo, malakas na sigaw. Kung malapit na, sabi ng mga Katoliko, ano ba yan? Huwag kang dito. Patay na! Patay na! Ang Santo Papa! Hindi pa bumabagsak yung balahibo. Isang puro salita lang tayo eh. Wisdom is to do. Pagsasabuhay ng kapangyarihang tinanggap mula sa Espiritu Santo. Knowledge, understanding is to know. Wisdom is to do. Pangatlo, counsel. Pakiulit. Pagpapayo, pagbibigay gabay. Kapangyarihan yan na binibigay ng Espiritu Santo na dapat ngayong gabi ay mapalaya natin para makaapekto sa buhay ng iba. Minsan yung mga ibang tao, nakikita niya lang may mali. Wala tayong ginagawa para maituwid ang baluktot at maitama ang mali. Nakita mo, nasa lubo mo yung kaibigan mo, may muta sa mata, laki-laki. Sabihan niyo may kapintasan siya. Eh tayo nagwawalang bahala eh. Baka pag sinabihan ko, Father, magalit eh. Para wag magalit, sabihin niyo sa magandang paraan. Sabihin niyo, pare, may muta ba ako? Wala. Buti ka pa meron. Ganon? Buhati tayo. Sabihan nyo! Kasi kaibigan yun eh. Eto totoo. Lalaki sumakay sa jeep. Pagakbang ng paa sa estribo, kitang-kita ng lahat ng ibang pasahero. Bukas yung zipper. Sumakay yun, bukas zipper. Bababa yung bukas pa din zipper. Walang magsasabi sa kanya may kapintasan siya. Pero lahat nakikitingin. Sabihin nyo, "Excuse me, sir, your window is open." The bird will fly. Sabihin nyo, kung may malasakit kayo sa kanya, dapat nyo lang sabihan. Remember, to provide guidance is not a suggestion. It is your obligation. Obligasyon niya yan kay Yahweh El Shaddai na tinuro sa atin ni Brother Mike Velarde. Diba? At na kanya sinabi yan, maraming taon na nakakalipas na tayo ay magpakita ng malasakit sa isa't isa. Hindi kayo pwedeng magwalang bahala. Provide guidance and counsel. Yung iba pag may mga pagsubok sa buhay, kung saan kayo tumatakbo, humanap kayo na magbibigay payo. Mga prayer partners na magdadasal para sa inyo. Yung iba, pag mabigat ang problema, tumatakbo sa mga pamahiin. Oo, pag bagong taon, magpupunto ka naman ng lakas para lumayas ang masamang espiritu sa bahay natin. Kahit ako, aminin ko sa inyo,
may kahirapang palayasin ng masamang espiritu sa bahay nyo, lalo na kung doon nakatira. Kasabay nyo pang kumain. Katabi nyo pang matulog. Ang hirap palayasin. Asawa nyo yun. Tiisin nyo na lang. Minsan sa buhay, di ba? Yung iba naman, pagka may problema mabigat, hindi lumanap ng mabuting payo. Magpahula ka. Anong hula? Huwag kayong pumunta dyan. Sabi ng isang kaibigan, pare, anong zodiac sign mo? Hindi niya alam kung anong zodiac sign. Kaya sabi niya, para hindi malata, ikaw muna pare. Ako, Cancer ang zodiac sign ko. Goiter ako. Pare, wala namang zodiac sign na goiter. Ano ka ba? Biro lang yun, pare. Umser talaga. Supply pa din. Humanap kayo ng mainam na pagpapayo katulad ng laging ginagawa sinasabi ni Brother Mike Velarde. Counsel. Ano susunod? Piety. Pakiulit. Piety. Pananalangin. Sa mga tao kapag nakakalimutan ng kapangyarihan itong manawagan kay Yahweh El Shaddai. Yung iba kasi, pag sinasabing nagdadasal, Father, minsan kasi hindi naman binibigay sa akin ang hinihingi ko eh. Ito po ang tandaan nyo. Hindi laging matatanggap ninyo ang inyong gusto. Pero, lahat ng inyong kailangan, hindi ipagkakait ni Yahweh El Shaddai. Kayo pang mga magulang, lahat ba ng gusto ng anak nyo, binibigay nyo? Parang walang tao. Lahat ba ng gusto ng anak nyo, binibigay nyo? O bakit? Eh, hindi naman kailangan, Father eh. Pero, pag kailangan nila, kahit ipangutang ninyo, gagawa nyo yan ng paraan. Ganyan naman talaga ang magulang. Ganyan din ang Panginoon. God will not give you everything you want, but El Shaddai will provide you with everything you need. Parang sabi ng bata, Mami, pahingin ng 500. Sabi ng nanay, ano? 400? Ang laki naman ang hinihingi mong 300. Aanin mo ba yung 200? Baka akala mo madaling kumita ng 100. 50 ka, mahirap kitain. 20 pa kaya. Buti may 10 pa ako dito. Eto, 5 piso. Okay na ngayon, baka na 5 piso na lang. Diba? Hindi naman talaga bibigay ng magulang ang lahat ng gusto mo. Pero lahat ng kailangan mo, gagawa nila ng paraan. Ganon din ang ating Panginoon sa atin. Minsan maraming nalulungkot kasi laging naghahanap tayo ng wala eh. Focus on what you have, not on what you do not have. Sabi ng bata, Mami, ano pong ulam? Nasa lamesa anak, pumili ka. Pag-angat ng takip, isang perasong isda na lang to. Anong pipiliin ko? Piliin mo kung kakain ka o hindi. Meron naman yun. Kaya ka nalulungkot. Yung iba kapag ka may hili-hiling, hindi dumarating. Yung iba, nakagagawa pa ng hindi maganda. Kwento. Tuwing magpapasko, sinasabi ng parish priest, sa simbahan, sumulat kayo ng prayer request at ilagay sa ilalim ng kama ng Baby Jesus. Sa Pasko, makukuha nyo ang kahilingan ninyo. Itong si Totoy, 3 taon sumusulat, Dear Jesus, bigyan mo naman ako ng bisikleta sa Pasko. Love, Totoy. 3 taon sumulat ang bata, pero wala namang bisikletang dumating. Kaya nung sinabi na naman ng parish priest, sumulat kayo. Hindi na sumulat si Totoy, pero nagsimba pa. Tapos ng misa, nagpunta rin sa Belen, lumingon-lingon. Nung walang nakatingin, kinuha yung rebulto ni Mama Mary, nilagay sa backpack. Tapos sumulat, Dear Jesus, pag hindi mo ako binigyan ng bisikleta, hindi mo na makikita nanay mo kahit kailan. Tandaan mo, huling babala ko na ito. Naging kidnap for minsan nakakatawa at hindi maganda. Minsan, Father, mahirap pagdasal, di ba maraming distraction.
Normal naman yun. Sino bang hindi nadidistract pag nagdadasal? Kami nga kahit magmamasi, paglakad ng lakad yung iba nakakadistract kaya yan. Siyempre mawawala ka sinasabi mo. Parang si Lola, nagro-rosaryo yung matanda. Pero habang nagdadasal, lahat naman ng bagay pinupuna. Rosaryo, o yung pinto, gabi na sara nyo, rosaryo. Kahit bukas pa yung bintana, rosaryo. O yung sampay, yun baka umulan, rosaryo. Yung batya, baka manakaw. Yung aso, talian. Kaya yung rosaryo naging ganito. Aba, Ginoong pinto, napupuno ka ng bintana. Ang Panginoong Diyos ay sumasabat siya. Bukod kang pinagpala sa babaeng sampay at pinagpala naman ang iyong anak na si Bantay. Kahit pa paano nagdadasal, yan din ang itinuro sa atin ni Brother Mike Velarde. 40 taon niyang ginubol ang kanyang lakas at ngayon mas kailangan niya ang bawat isa sa atin upang patuloy na manalangin at magbigay pa sa kanya ng inspirasyong magpatuloy sa kabila ng alam naman natin lahat kanyang pagsubok na pinagdaraanan ngayong sabi ni Bishop Bacani, Ruby Anniversary ng Yahweh El Shaddai. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Piety, magdasal kayo. When God does not answer your prayers, when God answers your prayer, it is because you believe in God. But when God does not answer your prayer, it is because God believes in you. Amen? Lord, yung balakuba ko sana mawala. Magsampo ka! Pati ba yun sa Panginoon mo problema? Sinasabi ng Panginoon, ano ka ba anak? Kayang-kaya mo na yan. Inuubo ka, di ba muli ka ng kapsiro? Para sa atin may mga bagay na kayang-kaya mo na, huwag mo na yan guluhin ang Ama sa mga kahilingan yan. Anong susunod? Piety. So, review. Knowledge. Pakiulit. Understanding. Wisdom. Counsel. Piety. Pang-ani, fortitude. Pakiulit. Katatagan. Sa harap ng pagsubok, huwag kayong basta-basta susuko. Tandaan po ninyo may mga taong madaling panghinaan ng loob. Kasi Father, minsan, pag sumusubok naman ako sa mga pangarap ko, nabibigo ako, Father. Ayoko na sumubok kasi ayoko na mabigo. May mga sasabihin pa iba. Ayoko na mag-apply sa trabaho. 3 beses na ako nag-apply. Lagi lang ako nare-reject. Ayoko nang sumubok kasi ayoko na mabigo. Ayoko na mag-take ng board exam. 2 beses na bumabagsak. Ayoko nang sumubok kasi ayoko na mabigo. Ayoko nang umibig, Father. Lagi lang din ako niloloko. Ayoko nang sumubok kasi ayoko nang mabigo. Ito po ang tandaan ninyo. Sa buhay na ito, pag sumubo kayo, pwede talaga kayong mabigo. Pero, pag hindi kayo sumubok, bigo na agad kayo. At yan din ang tinuro sa atin ni Brother Mike Velarde. Walang susuko. If you do not quit, you will never fail. Sa buhay na ito, pwede po kayong mabigo 1, 2, 5, 10 beses. Mabibigo kayo ng maraming beses, pero hindi kayo mabibigo habang buhay. Marami sa inyo nakaranas na yan. Sa umpisa ang hirap, pero ngayon tignan niyo sila, nasa mga abroad na. Tinaas lang nila ang passport at dinasalan ni Brother Mike Velarde. Kaya lahat ng mga may pinapangarap, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Fortitude, katatagan sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Minsan di mo maalis siya kahit mga pare, may mga problema kami ganyan eh. Kasi may isang doktor, nagkaroon ng relasyon sa sekretarya, may asawa na yung doktor. Nagdalang tao yung sekretarya. Sabi ng doktor, magtago ka. Huwag mong ipapaalam to kahit kanino, ayoko masira pamilya ko. Nagtago yung sekretarya.
Nung 9 months na, kagampanan na. Tuwan-tuwa yung doktor, pinunta yung sekretarya. Meron na tayong solusyon sa problema natin. Meron akong pasyenteng pare. Merong bukol sa sikmura. Ganito ang gagawin natin. Papanakin kita. Operan ko yung pare. Tapos itatabi ko yung sanggol sa pare. At sasabihin ko, Father, isa pong himala. Hindi pala bukol, kundi sanggol. Ang naman ang inyong sikmura. Pero nga ginawa, pinaanak, inaopera, pinabisan ko. Natural, nagulat yung pare pagising. Doktor, ano ibig sabihin nito? Ba't may sanggol sa gabi ko? Father, isa pong himala, ang nangyari? Di pala bukol, kundi sanggol. Ang naman ang inyong sikmura. Imposible naman yun! Paano ko mga kaya nga himala! Napagalitan pa yung pare. Eh naniniwala naman kami sa himala. Kaya ginawa ng pare, inuwi ang sanggol sa kumbento. Lumaki ang bata. Pero, nung ang bata ay 15 anyos na, hindi na makonsensyang itago ng pare ang sikreto. Sabi, tinawag niya yung bata, halika at may pagtatapat ako sa'yo. Ano po yung papa? Hindi ako ang papa mo. Sino kayo? Ako ang mama mo. Hindi siya mama. Lahat tayo may mga pagsubok. Ang kailangan lang ay katatagan. Dahil nananalig tayo at nagtitiwala na hindi ka pababayaan ni Yahweh El Shaddai. Fortitude. Magpakatatag ka. Pakiulit habang nakatingin sa katabi. Magpakatatag ka. Lahat tayo dumaraan sa madidilim na yugto ng buhay. Ang nagwawagi ay ang mga tao na hindi marunong sumuko. Katulad ng tinuro ni Brother Mike Velarde. At ang panghuli, fear of the Lord. Yan ang regalo ng Espiritu Santo na ating palalayain sa gabi ito. Anong uri ng takot, Father? Dapat bang matakot sa Ama? Hindi. Ang takot natin ay masaktan natin ang isang Ama na mahal natin at nagmamahal sa atin. Ang Amang tinatawag natin si Yahweh El Shaddai. Amen? Alam naman natin na yung mga mahal natin sa buhay ay natin nasasaktan. No? Kaya umiiwas tayo at nalulungkot kapag tayo nakagagawa ng hindi wasto. Katulad sa pamilya, bawat isa mayroong mga pagkakamaling nagagawa. Pagtataksi, halimbawa, saktan mo. Alam niyo naman, mayroong isang si Dodong. Si Dodong kasi birthday, sabi ng Mrs. niya, dahil birthday mo ngayon, Dodong, titreat kita sa paborito mong puntahan. Dinala sa KTV bar. Pagbaba ng taxi, sumalubong yung gwardiya. Kamusta ka na, Dodong? Sabi ng Mrs., ba't kinala ka ng guard? Huwag ka mag-isip ng masama, ha? Kasama ko yan sa basketball sa barangay. Pagpasok, lumapit yung waiter. Yung regular drinks mo ba, Dodong? Tinitigan siya ng Mrs. niya. Huwag kang mag-isip ng masama. Kasama ko sa gym dati yun, eh. Tumigil na yung Mrs. May lumapit yung dancer. Paro-paro ko siya. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman ako bigyan ng dahilan. Para yan. Adik. Isa yun. Nagkalit yung misis. Kinalagkad si Dodong. Palabas ng bar. Pagsakay sa taxi, sabi ng driver, wow, Dodong, ang pangit ng nakuha mo ngayon, ha? Patay na ho si Dodong. Minsan masakit sa pamilya yan, eh. No? Kapag may nasasaktan tayo. Eh, ganyan talaga mga lalaki. Lalaki lang talaga. Excuse me, fake news yan. Umaten ng LSS ng El Shaddai itong lalaki pag-uwi, umiiyak. Mahal, dahil sa LSS ng El Shaddai sa anniversary, na-realize ko na ang aking mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo at sa tatlo nating anak. Kaya simula ngayon pinapangako ko sa iyo, hindi na ako magtataksil kailan, hindi na ako mambababae. Sabi ng misis, mabuti naman kung ganon. Kaya simula din ngayon, pinapangako ko naman sa iyo, sa susunod kong panganganak, ikaw na yung totoong tatay. It's a time! Lahat tayo sa pamilya, mayroong kahinaan
at nasasaktan din tayo kapag nasasaktan natin sila dahil minamahal naman talaga natin sila. Fear of the Lord. Ayaw mong saktan si Yahweh El Shaddai. Kung kaya nga sa buong pagtitiwala, ang tiwala natin ay ganito. Nilalagay natin ang ating kamay kay Yahweh El Shaddai upang makita natin ang kamay ni Yahweh El Shaddai sa lahat ng yugto ng ating buhay. Yan ang tinuro sa atin ni Brother Mike Velarde. Kaya ngayong gabi, hindi pala automatic na kapag tayo tumanggap ng sakramento ng binyag, tayo ay nabautismohan sa Espiritu Santo. Kinailangan pa ng mga apostol na magpatong ng kanilang mga kamay sa mga may pananampalataya na, subalit hindi pa napapalaya at nakikita sa buhay ang kapangyarihan na bigay ng Espiritu Santo. Tonight, let us release the power. May kapangyarihan ka upang ipakita, isabuhay at gamitin para sa kapakanan ng iba. And so we start by invoking the Holy Spirit. Tumayo tayong lahat. Let us lift our hands to the heavens and let us call on the Holy Spirit to fill our hearts para ang kapangyarihang taglay na natin, tinanggap na natin sa binyag ay ating mapalaya sa ating buhay, sa ating pagkatao. Come, Holy Spirit, I pray. Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come like the spring in the desert. Come to the river of song. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. May I now request you na ipatong ang inyong kaliwat kanang kamay sa tao sa kaliwa at kanan mo. Ipatong ang kanang kamay sa nasa kanan mo at ipatong ang kaliwang kamay sa tao na nasa kaliwa mo. Anong ginagawa natin? We will pray over each other. Hindi ko kayo kayang babain lahat. Kayo ang magdasal para sa inyong katabi. Ganyan. Ama namin sa langit, Yahweh El Shaddai, tinataas ko sa iyo ang aking kapatid sa kaliwat kanan ko. Palayain mo ang kapangyarihang handog ng iyong Espiritu Santo. Sa binyag na aming tinanggap, kami ay nabigyan ng kapangyarihan mga regalo sa amin ng banal na Espiritu. Ngayon sa gabing ito, Ama, bigyan mo ng paglaya ang kapangyarihan ito upang aming maisabuhay at magamit sa aming kapwa-tao ang biyayang bigay mo. Pagpalain mo ang aking katabi sa kaliwat kanan ko. Naway madama niya ngayon sa sandaling ito, sa katahimikan ng kanyang puso, ang mga regalong handog mo. Ako ay dumadalangin at matibay na nananalig at umasa na sa gabing ito, uuwi siyang punong-puno ng iyong mga biyaya na galing sa Espiritu Santo
biyayang siksik, liglig, at umaapaw pa ang iyong kaloob sa mga anak mo na walang inaasahan kundi ikaw. Praise you, Jesus. Together, let us invoke the Spirit of God. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come like a spring in the desert. Come to the winter of soul. Lord, let the sweet healing power touch me and make me whole. Let us glorify God and praise Him. Praise you, Jesus. We praise you, Lord Jesus. We glorify you, Lord. We give you thanks, Lord Jesus. Yahweh El Shaddai. We thank and praise you, Lord. We praise and glorify you. Hallelujah. Praise you, Lord. Glorify you, Lord. We praise and give you thanks. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Yahweh El Shaddai. We love and praise you. We glorify you. We praise and glorify you. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify you, Lord. Release the Spirit in us. Release the Spirit in us. Release the power within us. In Jesus' name, we glorify you. We praise and love you, Lord. We glorify and praise you, Lord Jesus. We glorify and praise you, God. Hallelujah. 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 Glory to God. Glory to Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. We trust and we praise you, Lord. We glorify you. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify you, Lord. We praise you, Lord. We praise your name. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. We thank you for this gift. We thank you for the gift of prophecy, for the gift of tongues, for the gift of healing. Lahat kami dito ngayon ay magaling na sa pangalan ni Jesus. Sa aming Ama, Yahweh El Shaddai. Glory to you, Lord God. Glory to you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. We have the Spirit of the Lord. Amen. And so let us proudly say and express to God.
Martin.